Good evening mga kapatid. I'm happy po na makita kayo ulit. Yan. Thank God sa mga awitin po na ating inawit. Samahan niyo po ako sa ating mga Biblia mga kapatid. Blessing po na makapag-aral po ulit tayo ng Bible. No? Punta po tayo ng Genesis chapter 1 verses 26 hanggang 27. Babasahin ko po muna mga kapatid. And God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth." So God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female created He them. Punta po tayo ng Genesis chapter 2, verses 18 hanggang 24. And the Lord God said, "It is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them." Okay? "And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof." Kumbaga pinapakita dito kung sino muna yung mga kasama ni Adam during this time. Yung mga animals. "And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found an helpmeet for him. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof. And the rib which the Lord God had taken from man, made he a woman." Mula dun sa tadyang or rib, gumawa daw ang Panginoon ng babae, no? Sabi doon. "And brought her unto the man." And then pagkatapos niyang gawin yung babae, dinala niya doon sa lalaki, kay Adam. And Adam said, no, nakita ni Adam yung babae, si Eve, andun yung kanyang kasiyahan, di maipaliwanag. Kumbaga, ito yung kumbaga, pwedeng love at first sight, sabi nga ganon. Sabi niya, "This is now the bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh." Let's bow our heads and pray mga kapatid. Lord, we thank you sa gabing ito. We pray for understanding. We pray for insight. We pray for touching our souls sa gabi pong ito. May forgive our sins. And ano man yung matututunan namin, Panginoon, I'm praying, Lord, na may apply namin sa buhay namin araw-araw. Ma-appreciate namin kayo more and more. Pero we pray na ang inyong salita ay tumimo sa aming puso, dalhin kami sa pagpupuri, sa pagpapasalamat sa inyo. At ngayon din ay bigyan kami ng galak sa gabing ito, dahil po sa buhay namin sa araw-araw. Maraming dahilan bakit nalulungkot ang mga tao, nabibigatan, pero sa inyong salita, sa inyong kadakilaan, sa inyong persona, sa inyong kabutihan, kami ay nananangan, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami at i-encourage tonight, Panginoon. May we see you high and lifted up ngayong gabi, and guide me as well, Panginoon, and may your spirit move in our midst. Kayo pong magturo sa aming lahat tonight. In Christ we pray. Amen. Ang title po ng aking message ay The Blessings of Marriage. Okay? Since ngayon mga kapatid, no? Since month of February, di ba? Sabi nila, daw ito? Love month. Yan ang kanilang sinasabi, no? Kukunin ko na rin yung pagkakataon nito to speak on marriage. Okay? Actually, late nga ako kung isipin natin Pero I should have started last week. Pero by God's grace, ngayon ako napagbigyan ng pagkakataon. Sa gabi pong ito, nakita natin yung mga talata natin, no, mga kapatid. Pero let me give you, mga kapatid, siguro something it's good to ask is, what is marriage, di ba? Ano ba ang pag-aasawa? Ano ba yung kasal, di ba? Ito po ay tuntunin na ginawa po ng Panginoon, no? In-establish po niya yung kasal doon pa lang sa simula. Okay, na yung lalaki at babae ay napag-iisa. Pinakita niya sa atin na between doon sa lalaki at sa babae ay marapat na magkaroon ng agreement, magkaroon ng covenant with them in front of God. Okay, kasama yan Kapag yung biblical marriage talaga mga kapatid, this is a covenant between God, between a man and a woman and God. Okay, hindi lang ito dalawa, actually tatlo, composed of three, kasama ang Panginoon. And then, kung daragdagan pa natin yon, pwedeng isama natin doon is yung pang-apat. Andun yung community. Okay?
kasama yung iba. Okay, kumbaga nawi-witness din ng iba. Okay, dito makikita natin doon sa mga binasa natin, ito yung unang couple, okay? And then makikita rin natin ang Diyos yung kasama nila. Pero nonetheless, sa susunod na mga marriages, malinaw na kasi dito pag pinansin natin, God, man and the woman, tapos wala nang iba. Pero sa mga susunod na mga marriages, mga kapatid, kung papansinin natin, nandun na yung community, okay? Kasi sa atin, nung kinasal tayo, yung asawa natin, andun ng saksi ang Panginoon. And then may mga witnesses tayo, di ba? May community na tumingin o nakakita ng ating nangyaring covenant marriage, di ba? Pag sinabi natin covenant, mga kapatid, ang ibig lang po sabihin nun is agreement, okay? Yung mag-asawa, nagkaisa sila, na sila ay magtitipan sa isa't isa, dalawang kaluluwa, dalawang puso, dalawang katawan, magiging isa. Okay, kumbaga, ikinukomit nila yung sarili nila sa isa't isa, na sila yung magiging tapat, mamahalin nila yung isa't isa, pahahalagahan nila yung isa't isa hanggang doon sa wakas. Yun ang covenant natin, kumbaga vow natin doon sa ating mapapangasawa, di ba? O yung doon sa ating asawa. Kumbaga pangako natin sa kanila yon, pero yun ay naganap sa harapan ng Diyos. Okay? At sa harapan din ng mga tao na kung saan nangangako tayo na samahan natin sila by God's grace hanggang sa huling hininga natin. Naalala niyo yung traditional na usually may mga vow tayo, di ba? Sabi natin, I take you, yung asawa natin, to be my husband or wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish till death do us part. Yan yung natin yan yung vow natin, may mga variation, nagsisingit tayo, minsan, may mga specifically na bagay tayong gusto nating gawin para sa kanya. Okay? Hindi naman masama yun Pwede natin ibigay talaga yun o pwede natin ilagay yun o pwede nating sabihin. Pero nakakatawa dito, sa Bible mga kapatid, nakita natin yung unang marriage ay nangyari dun sa simula pa lamang, si Adam and Eve. Okay? Nakita natin dun ang Diyos yung nag-act as parent na giving away yung mag-asawa, yung babae, doon sa lalaki. And then after no, nandun yung blessing ng Panginoon. Kasi dun sa chapter 1 verse 26, sabi dun ng Panginoon, and God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and every creeping thing that creepeth upon the earth. Sabi niyang ganon. And God blessed them. Anong sabi niya? And God said, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and every and over every living thing that moveth upon the earth. Yun yung makikita natin dito mga kapatid, no? Pero before we go dun sa ating study mga kapatid, something na gusto kong ma-realize natin sa gabing ito, na yung marriage ay tuntunin na kung saan in-institute, kumbaga itinuro ng Panginoon, ipinakita niya, in-exemplify niya doon sa Old Testament pa lang. So dito sa atin, tayong mga naikasal na, kumbaga tayong mga may asawa na, parang binabalikan natin ito. Okay, inaalala natin kung ano yung nangyari doon sa, hindi lang sa storya ni Adam and Eve, pero kahit sa atin mga kapatid, di ba? Na maalala natin ano ba yung mga tipan natin o yung pangako natin doon sa ating asawa, no? Sa ating spouses. Baga, ito yung pagkakataon na as we look kila Adam and Eve, hindi natin maiwasan, and it's good, alalahanin din natin yung marriages na experience natin. Okay? To couples yan. To our single marrying age na mga kapatid o nanonood, it's good na yung message na ito, yung lesson, this could be a preparation para sa iyo, lalo na yung mga gustong mag-asawa, no, sa hinaharap. Okay? Doon naman sa mga teens, yung mga kabataan, may mga anak po tayong maliliit pa, this could be a lesson na kung sa matututo sila, na malaman nila ano yung mga nilalaman, o baga ano yung mga nakapaloob doon sa biblical marriage. Okay? Kahit yung simple nga lang na sino bang ikinakasal, yung lalaki at babae, kasi binanggit kanina yung male and female, di ba? Sino ba yung unang witness ng marriage? Walang iba kundi ang Diyos, di ba? Then kasama pala noon sa mga succeeding marriages na nandun din yung community, di ba? Nandun din na sila yung nagre-rejoice over doon sa union na nangyari between a man and a woman, di ba?
Yun yung makita natin. Kumbaga yung mga kabataan, may you learn dito, magkaroon kayo ng conviction, ito pala yung biblical marriage, and ito yung maging pattern nyo. Okay, ito yung maging conviction nyo. Pero dito something na ma-realize na din natin, no, na as we look dito, how we ought na makita natin yung seriousness ng covenant na kung saan tayo ay nag-partake, okay, with our partners dun sa ating mga spouses. Kasi sa Biblia may mga warning na ibinigay at the same time exhortation na kung saan mahalaga na tayo ay maging tapat doon sa ating mga asawa, doon sa covenant marriage na meron tayo. May nabasa nga akong book sabi doon sa book na yon, covenants were typically established along with animal sacrifices. Di ba usually ganon? May mga sacrifices na ginagawa. Katulad sa Genesis 15 verses 9 hanggang 21, when God made His covenant with Abraham, those making covenant promises in essence say, may what happened to these animal sacrifices happen to me if I don't fulfill my obligation understanding this covenant. Parang ganun ang idea Kaya we need to take this seriously. Bakit? Kapag nagkakaroon daw sila ng covenant noon, andun yung idea ng animal sacrifices. Na kumbaga kung ano yung nangyari doon sa hayop na yon, yan ang mangyayari sa akin kapag hindi ko tinupad yung obligation ko doon sa marriage na yon. Anong point, Pastor? Ganun ka-serious yung covenant of marriage na meron yung bawat isa. Kaya nawa ingatan tayo ng Panginoon, no? Sa gabing ito mga kapatid, tatlong bagay yung apat yung gusto kong makita natin dito, no? Na ano ba yung blessings ng marriage? Number 1, there is companionship, there is intimacy, andun yung procreation, and lastly is the reflection of Christ in the church. Sa preparation ko mga kapatid, I'll just give you 3. Yun yung goal ko na makita natin tonight. Okay, number 1 is to enjoy yung companionship. Ang sabi ng Panginoon doon sa Genesis chapter 2 verse 18, and the Lord God said, it is not good that a man should be alone. I will make him an helpmeet for him. Sabi niya ganon. At this point in time, mag-isa pa lang po si Adam kasi siya yung unang na-create, di ba? Wala siyang kasama na katulad niya. Ang mga kasama niya, yung mga hayop. Yung mga hayop, lower sa kanya yan. Hindi niya equal yun. Okay? Kumbaga, yun yung pagkakataon o panahon na kung saan nasa kanya naman na lahat. Meron siyang nakakain, meron siyang natutulugan, meron siyang lugar na kung saan nakakapamasyal siya. Pero hindi ito yung final state ni Adam, Kumbaga na forever siyang single. Hindi ganon. Kumbaga ito pa lang yung ideal state ni Adam, pero hindi pa to yung final. Okay? Kasi makikita natin yung pagtakbo ng storya na ang Panginoon, nakita niya yung pangangailangan ni Adam, ginawa niya ng kasama si Adam. Okay? Ginawa niya ng helpmeet, binigyan niya ng companion, binigyan niya ng makakatuwang itong si Adam. Ang sabi yung word na ginamit dito is helpmeet. Ang idea nun is a help or a counterpart of himself. Yun ang idea mga kapatid. Pag sinabing helpmeet, ang idea nun ay counterpart ng sarili niya, or pwede nating sabihin na formed from him. Kasi ganun ang nangyari. Yung helpmeet na binigay sa kanya ng Panginoon is galing din sa kanya. O pwede nating sabihin na a perfect resemblance of his person. Okay? Kumbaga kamukha niya. Ganun ang idea rito mga kapatid. Kumbaga pwede nating sabihin na opposite. Okay? Kasi siya lalaki, so yung ginawa ng Panginoon is opposite niya, which is a woman. Baga perfect resemblance niya yan. Hindi yung babae hindi siya inferior, hindi rin siya superior, equal sila. Dito something nakakatawa sa marriage, equal sila Yun yung natin kumbaga andun yung makikita natin na nung ginawa si Eve, ma-realize natin na si Adam, nung una pa lang, talagang siya, social creature. Ibig sabihin siya yung tao na nakikipag-interact. Hindi siya pwede nang mag-isa lang siya. Okay? Kaya dito makikita natin, binigyan siya ng Panginoon ng matrimonial na kasama. Okay? Yung wife niya, binigyan siya. May mga nabasa ako mga kapatid na pag pinasin natin dito, pwede naman siguro na si Adam, sabi natin na hindi na siya pinag-asawa ng Panginoon. Kasi minsan nagsasabi na better na yung wag mag-asawa. Kumbaga ini-exalt nila masyado yung celibacy, di ba? Na mas maganda yung celibate ka, mag-practice ka ng celibate. Pero dito makikita natin sa ginawa ng Panginoon, there is more beauty, di ba? Mas maigi yung may kasama yung lalaki, o may kasama yung tao, o may kasama yung babae.
Sa nabasa ko nga sabi, men may in opposition to the declaration of God call this a state of excellence and a state of perfection. But let them remember that the word of God says the reverse. Okay? In regard dun sa celibacy, baka sabihin nila, ay, mas advantageous. Though may advantage talaga, pero mas maganda din nila, mas maganda yung yung celibate. Yung mag-practice ka ng celibacy. Hindi. Pero dito may kita mo, ginawa ng Panginoon from the very beginning, it is not good for man to be alone. Maigibigyan siya ng kasama. At alam natin yung nangyari dito dahil doon sa saganang sitwasyon na yon, ang ginawa ng Panginoon, binigyan niya si Adam na makakasama. Hindi ko alam kung nakakausap niya yung hayop or hindi. Kasi kailangan pa niya ng makakausap eh. Kailangan niya ng makakasama na katulad niya. Kumbaga, mayroong bagay na hindi kayang ibigay yung mga hayop sa kanya. Kahit yung enjoyment niya sa paligid niya, merong something pa rin siya na nilolong, 'di ba? Kailangan niya ng kumbaga alam ng Panginoon, kailangan niya ng equal niya. Kailangan niya ng makakasama. Ang ginawa ng Panginoon, alam naman natin, pinatulog siya ng Panginoon, tapos gumawa ng rib niya, and then mula doon gumawa ang Panginoon ng babae at ibinigay doon sa lalaki. Nung nakita ni Adam 'yon, halos talagang kumbaga yung sabi niya na kung lalagyan natin ng emotion, sabi niya, this is now the bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Hindi to parang sinabi niya na, kumbaga na parang wala emotionless siya eh. Na wala siyang feelings. Imagine first time mo makakita ng babae, tapos ang ganda-ganda ng babae, tapos mag-aano ka lang, yung wala kang pakialam, cold kaya yung expression niya noon. I don't think so. This could be an exclamation, mga kapatid. Di ba? Kumbaga, nandun yung emotion niya na this is the bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Sabi niya ganon. Kumbaga, katulad niya physically, katulad niya intellectually. Hindi to AI, hindi to robot. Morally, sabi nga dun sa isang commentator, morally qualified to be his mate. Kumbaga, physically, intellectually, morally qualified to be his partner daw. Sabing ganon. Di ba? Hindi ko alam mga nagkasabi mga kapatid na sinabi daw to ni Adam kasi marahil conscious daw siya sa sarili niya kung ano yung nangyari. Aware siya. Hindi ko alam, baka sinabi ng Panginoon na kumuha ako sa iyo ng tadyang, ginawa akong babae. Di natin alam eh. Pero alam niya na galing daw sa kanya yung babae na yon. Aware siya na ganun. Wala lang tayo makitang passage na binanggit directly. Okay? Pero nakakatawa dito, aware si Adam dun sa kalikasan ng babaeng ito, na siya ay katulad niya. Okay? Kaya nga sabi niya, sabi niya ganun. This is now bone of my bones and flesh of my flesh. Katulad ko siya. She shall be called woman. Sabi niya ganun. Kasi galing siya sa akin. Di ba? Yun ang sabi niya dito. Yung word dito na woman, ang idea nito mga kapatid, is sabi niya, ito ay woman. Sabihin, counterpart ko. Okay? Ano siya, kumbaga, nagre-resemble siya sa akin. Ito ay katulad ko, sabi niya. Yun ang idea. May mga nabasa nga ako, yung word daw na woman, pwedeng woman. Okay? Anong woman? Galing sa lalaki. Or pwede rin daw na yung woman ay wife man. Kasi nga, galing nga sa lalaki. Tsaka yung word naman, kumbaga, yung opposite niya is yung woman. Pwede daw ganun ang dating eh. Pwede daw ganun yung pagtingin natin. Yung word na woman ay woman. Parang womb yung sinapupunan ng lalaki. Yung tadyang. Okay? Or wife man. Ganun. May mga nagsasabi, in a lighter rendition, parang ganito na yung sinabi ni Adam. Sabi niya, because out of a man was she taken, being taken out of a man, she is human. And being a perfect individual, she is a female man. Sabi niya ganun. She is a female man. Kumbaga, tao siya na babae. Yun ang ibig niyang sabihin. Okay, sa time kasi natin, iba na to eh. 'Di ba? Pag female man, pwedeng ano na ito eh, transgender, 'di ba? Pero sa time nila Adam and Eve, walang ganun kasing idea eh. Sa time lang natin nagkaroon ng distortion, okay? Pero dito nakakatawa, si Adam daw, meron na siyang companion, 'di ba? Si Eve, na kumbaga makakasama niya,
mabubuhay sila na magkasama. And then may binanggit doon right after noong sinabi niya na this is the bone of my bones and the flesh of my flesh. May sinabi doon sa Genesis 2:24, therefore shall a man leave his father and his mother, sabi niya ganun, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Yung word dito mga kapatid na therefore shall a man leave his father and his mother, ano daw ito? Yung word dito parang kumbaga yung idea ng buong passage na to ng verse 24. May mga nagsasabi na salita daw to ni Adam. Sabi niya therefore, sabi niya daw ganon, shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Hindi ko alam kung si Adam yung ganon, yung magsasabi nun, parang naiintindihan niya yung relationship na kung ano yung magkakaroon sila. Di ba? Na magkakaroon siya ng, yung tao magkakaroon ng family, na sila ay magiging nanay at tatay. Di ba? Ganon yung sabi ng iba. Kumbaga, yun ang opinion nila na parang si Adam daw ang nagsalita nito. Pero may mga nabasa rin ako na, ito naman ang sabi nila, na ito daw, hindi daw si Adam directly. Ito daw ay yung remark ng author ng book, which is si Moses. Parang sinabi niya daw dito na therefore, kumbaga, dahil sinabi ni Adam and Eve, this is the flesh of my flesh and the bone of my bones, and from now on, kaya nga, sabi niyang ganon, ito na yung mangyayari sa tao, ito yung magiging perpetual practice ng mga tao. Ito na yung lesson, ito yung tuntunin, na yung lalaki ay hihiwalay sa kanyang tatay and kanyang nanay, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Kumbaga, ito na magiging pattern sa darating ng mga generations. Okay? Dalawa lang mga kapatid. Yung iba nagsasabi words daw ni Adam, pero ang sabi ay words daw ito most likely ng author. Okay? Parang kumbaga, ang layunin ay i-inculcate sa atin na ito na yung magiging relationship ng mga mag-asawa. Okay? From sila ay mag-asawa sa kasal, sila ay ang priority na nila yung sarili, yung sila, yung una-una, yung kanilang partner. Okay? Malilipat yung kanilang attention, yung kanilang priority doon sa kanilang asawa, at sila yung magsasama daw. Hindi nito inaalis yung yung wala nang pakialam yung mga anak doon sa magulang. Hindi ganun ang ibig sabihin nun. Okay? Pero pinapakita lang dito na ito yung magiging priority na nung isa't isa, yung sila na sa isa't isa. Okay, pero most likely I think dito yung yung latter, most likely si Moses yung nagsabi nito. Binanggit niya ito na ito na yung magiging pattern sa mga darating na Panginoon. Ito na yung order ng Panginoon in regard sa relationship, in regard sa marriage, na yung mga lalaki at babae na mag-asawa, pa-priority nila na yung isa't isa. And then, secondary na lang yung parental relationship nila. Okay? Kasi nga, sabi din dito, aalis daw sila eh. Napansin niyo yun? May sinabi dun sa verse, therefore shall a man leave his father and his mother. Iiwan daw nila eh. Diba? Ito na yung direction. Aware dito ang Panginoong Kristo kasi kinote niya to eh. Sabi niya sa Matthew 9:19:4-6, and he answered to them, have you not read that which made at the beginning made them male and female? Ito yung kinote niya, yung from Genesis verses 23-24, and said, for this cause shall a man leave his father and mother. Diba? Alam din niya. And shall cleave to his wife, and they shall be one flesh. Diba? Same way, ayan po yung binanggit doon sa Genesis 2:23. Okay, na yung mag-asawa, iiwan daw nila yung kanilang pamilya, yung nanay at tatay nila, sila both parties, and then sila daw ay magsasama. And then ang sabi dito, yung lalaki, vice versa to yung lalaki daw at yung babae shall cleave to each other. Sabi niya ganun. Anong ibig sabihin dito ng na si Adam daw magki-cleave unto his wife? Yung word dito na cleave, ang ibig sabihin mga kapatid ay magkakaroon na sila ng union. Andun yung idea ng glued together. Okay? Alam niyo yung glue? Yung pandikit. Magdidikit na sila. At sila ay magiging isa na. Sabi doon, and cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Sabi niyang ganon. Magiging isa na sila. Sa mga dictionary mga kapatid, tinignan ko yung meaning ng cleave dito. Ang ibig daw sabihin ay to cling. Yung to hold tightly. Napaka niya lang napaka meaningful kung iisipin natin. Sabi niya, yung lalaki daw dapat i-hold tightly niya yung wife niya. So, vice versa, pwedeng ganun yung tingin natin. Kapag nag-asawa tayo, i-hold natin tightly. It could be literal, di ba? Or it could be metaphorical. Na kumbaga, hawakan talaga natin sila. Huwag natin silang pakakawalan. To stick
Kumbaga, nandun daw yung sa Bible Dictionary, yung word doon na glued together or yung cleave. Yung andun daw yung idea na to cling, to stick. Yung alam mo yung to stick, yung to attach. Maging attach ka daw or to stay close. Malapit ka lang sa kanya. Keep close, ganun daw yung idea na binabanggit dito. Or to stay with, okay? Sabihin, pumisan ka daw, kasama yung asawa mo. At saka kung magkakaroon ka ng pursuit, ang ipupurso mo, yung lagi kayong magkasama. Kaya mahirap yung yung mga, may mga instances na minsan umaalis yung isa, pero hindi siya ideal. Hanggat maaari kung pwedeng sabay silang umalis or later on for a period of time lang na sandali lang silang magkahiwalay pero later on susunod na, maigi yung ganun eh. Pero hindi pwedeng matagal. Mahalaga talaga na magkasama yung lalaki at babae. Kaya sa mga asawa natin, we should not be separated. Dapat lagi tayong magkasama. Okay? Kaya nga binanggit dito mga kapatid, pag binasa nyo, sabi doon, and yung sa verse 24, chapter 2, verse 24, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Sabing ganon. Ano ibig sabihin ng to be one flesh? Kumbaga, ito na yung union nila eh. Kumbaga, mag-isa na lang sila. Dito, nandun yung idea na yung to experience sexual intimacy. Okay? Ano yung blessings ng marriage? Nagkakaroon ka ng companion. Di ba? Nagkakaroon ka ng someone na nag-i-stick sa'yo. Through thick or thin. Kahit anong mangyari, sasamahan ka niyan. Yung ganun yung idea ng marriage. Yun yung blessing na kahit anong mangyari, may kasama ka. Pag nagkasakit ka, may mag-aalaga sa'yo. Di ba? Pag may problema, may aalalay sa'yo. Pag nabibigatan ka, may mag-i-encourage sa'yo. Di ba? Pag may mali ka, magko-correct sa'yo. Pag nahirapan ka, may tutulong sa'yo. Di ba? May katuwang ka. Kaya maganda eh. May blessing yung marriage eh. Pangalawa, within the context ng marriage, nakaka-experience yung mag-asawa ng sexual intimacy. Na-experience nila yung talagang one flesh. Diba? Kung yung one flesh dito is about literal body, flesh, yun ang ibig sabihin nito. Nagiging isa sila. Yung word dito na one flesh, pwede natin may mga sa biblical hermeneutics, ito po ay pwedeng tignan as idiom. Okay? Ang ibig sabihin po, it speaks about sexual activity ng kanilang mga katawan. Okay? So, makikita natin na yung blessing pala ng marriage, karoon ka na ng companion, nandun pa na pwede mong i-express sa kanya yung intimacy sexually. Talagang nagiging one kayo. Ganun ang idea. Kaya dito makikita natin na yung sex, nakakonect siya sa marriage. Hindi siya pwedeng wala. Pag pinansin mo dito, ang nauuna is yung marriage and then sex. Yun dapat yung makita natin. Yung baga, nai-enjoy yung sexual closeness or sexual intimacy within the bounds ng marriage or in the context ng marriage, not outside marriage. Ito yung pattern ng Diyos. Kumbaga, yung mga kabatang na dito, this is the pattern. Kaya dapat mahalaga, ingatan nyo yung sarili nyo. Kung ibibigay niyo yung sarili niyo, see to it, pinakasalan kayo. Yun yung standard, yun yung biblical, yun yung pattern na binigay ng Diyos sa atin. As we look dito sa first marriage na binigay ng Panginoon sa atin, ng tao sa Bible, Adam and Eve, ito yung lesson na makikita natin. Kasi pag pinansin mo later on, dito yung one flesh nila, na-experience nila yan eh. Tignan mo sa Genesis chapter 4 verse 1. And Adam knew Eve, his wife, and then it follows, she conceived. Nakita niyo yun? Nagkaroon sila ng sexual union. Hindi ko na to kailangan maging scientific, pero alam natin na through sexual intimacy, doon nakakabuo ng bata. Di ba? And then may binanggit ulit doon sa Genesis chapter 4 verse 25, and Adam knew his wife again, and she bare a son. Yung una, yung sa 4:1, Eve, she conceived and bare Cain. Doon sa verse 25 ng Genesis 4, and Adam knew his wife again, and she bare a son, and called his name Seth. Okay? Dito may kita natin, nandun yung sexual intimacy nila. Ginagawa nila yan. Sila mag-asawa. Within the context ng marriage. Ito yun eh, nakakatawa no, kasi through marriage, pwedeng ma-enjoy ng lalaki ng babae yung sexual intimacy. After marriage yun not before. Ito yung pattern ng Diyos na napakaganda design ng Diyos mga kapatid para i-keep tayo from sin.
para ikip tayo dun sa ano, kumbaga, yung pleasing na marriage sa harapan ng Diyos. Ito yung gusto niya. Dito siya napi-please. Ito yung pure marriage, kumbaga. Ito yung kung saan nalulugod ang Panginoon. Kaya nga dito, pag pinasin mo dito, yung sexual intimacy nila, yun yung lesson, beyond doon, kasalanan na yon. Or before marriage, tapos may sex, kasalanan na yon. Kung magkakaroon ng before marriage, tapos after marriage, tapos sa ibang tao, sin na yon. Yung sex before marriage is sin, fornication. Sex after marriage with someone else is sin, adultery. Sex played in our minds is pornography. Diba? Kaya nga pag pinasin mo dito, ito yung yung marriage na dapat, ito yung design, magstay tayo dito, i-keep natin ito. Okay? Ito yung sinasabi doon sa Hebrews na yung marriage undefiled. 'Di ba? Ito 'yun, yung bed undefiled. Yung mga binanggit ko kanina, yung mga kasalanan or mga mga threats or pwede nating sabihin dangers or pwedeng perversions ng marriage na i-preach ka na to minsan Yung mga fornication, pornography, adultery, bestiality. Kung maalala ninyo mga kapatid, nabanggit ko na yan polygamy. Pero ewan ko lang kung aware kayo mga kapatid Kasi kung sa panahon natin ngayon, mas marami pang perversions yung nangyayari. Alam niyo yung open marriage? Kung di kayo aware, yung open marriage, sabing ganon, is a form of consensual non-monogamy where partners in a legally married. Ito ang gumagawa nito yung legally married Yung open marriage, pag sinabing open marriage, legally married kayo, pero nag-a-agree kayong dalawa na pwede kayong magkaroon ng sexual or romantic relationships outside yung marriage nyo. Kumbaga nagkasundo kayo, o tayong dalawa. Nagkakasundo tayo okay lang sa atin kung manligaw ka ng iba, makipag-ano ka sa iba, magkaroon ka ng sexual contact sa iba, walang problema sa akin yun. Basta payagan mo lang din ako. O sige, agree tayo. Basta tayo yung mag-asawa. Yun, open marriage yun. Basta alam mo kung saan ka uuwi. Kung nakukulangan ka sa akin, humanap ka sa iba. Ganun ang idea niyan Sa kanila, hindi na to cheating kasi nga inarrange na nila. Okay? Pero kung iisipin natin, if we try na i-align sila dun sa design ng Panginoon, this is wrong. 'Di ba? Kasi si Adam and Eve, exclusive sila sa isa't isa. Hindi pwede yung magkaroon ng pagkakataon yung iba na mag-intervene doon sa kung ano yung meron sa kanilang dalawa. Okay? Ewan ko lang kung aware din kayo. Meron din tinatawag na polyamory. Okay? Ano yung polyamory naman? This is the practice of engaging in multiple romantic, emotional, or sexual relationship simultaneously. Kumbaga ito yung yung lalaki man o babae, hindi ito hindi pa to kumbaga married. Kumbaga nandun sila sa point na kung saan okay lang sa kanila sabay-sabay yung kanilang karelasyon. Okay? Na kumbaga sila, couple na sila, hindi man sila kasal, pero open sila na bahala ka kung gusto mo makipagrelasyon pa sa iba, number 2 lang ako, number 3 lang ako, okay lang yon. Ganun ang idea nito ng polyamory. Okay? Yung open marriage, kasal. Yung polyamory, hindi. Okay? Meron din yung polygamy. Okay? So, yung polygamy, aware tayo na yung lalaki may multiple wives. Di ba? Pero actually, mga kapatid, sa polygamy pala, dalawa pala yon. Meron tinatawag na polygyny. Okay? Polygyny. Ano yung polygyny? P-O-L-Y-G-Y-N-Y. Na kung saan, ito yung alam natin usually, na yung isang lalaki, and then may several women. Yan yung tinatawag na polygamy, pero specifically, polygyny. Okay? Meron din palang tinatawag na polyandry. Ito naman yung opposite, na kung saan isang babae, marami siyang multiple men. Okay? Imagine yung mga ganito na na this is something na threat dun sa biblical marriage, mga kapatid. That's why we need to guard ourselves sa ganitong mga kasalanan sa time natin. Okay? Alam niyo yung marriage, dapat ma-enjoy natin yan. Kung ano man yung blessing na kasama niyan, yung sexual intimacy, dapat doon natin ini-enjoy yan. Exclusive dapat yun, doon sa marriage na yun.
Pero yung mga practices na to na ginagawa ng mga tao, mga kasalanan na to, this is something na contradiction doon sa in-institute ng Panginoon na alituntunin tungkol sa pag-aasawa o tungkol doon sa kasal. Yung lalaki at babae, nagiging one flesh sila. Hindi pwedeng two flesh, three flesh, four flesh, hindi pwedeng ganun. Yung dalawa lang dapat, yung mag-e-enjoy ng katawan nila sa isa't isa, doon sa kanilang marriage bed. Sila lang. Hindi pwedeng makisama yung iba doon. Exclusive ito. Ganito ka-intimate, tsaka ganito ka-private dapat yung marriage, mga kapatid. Sabi nga doon sa Malakay chapter 2, di ko alam kung aware kayo dito, pero this is something na napakaganda. Kung maintindihan natin, nakakaano din something na it will lead us na talaga na to take seriously yung marriage na meron tayo. Sabi dun sa Malakay chapter 2 verses 14, "Yet ye say, wherefore, because the Lord hath been witness between thee and the wife of the youth." Ito ang kinakausap ng Panginoon yung Israel. Alam natin yung mga kasalanan nila, idolatry. Pero sinasabi rito ng Panginoon, kayo, ako, nag-witness ako sa inyo dun sa pag-aasawa ninyo, against whom thou was dealt treacherously. Yung mga relationship daw nila, forfeit daw nila, niloloko nila, gumagawa sila ng masama. Sabi dito, "Yet is she thy companion." Kumbaga kayo, yung asawa ninyo, kayo yung companion ninyo, and the wife of thy covenant. Tingnan mo to nandito yung companion Yung asawa mo, companion mo yan. Yung asawa mo, yan yung covenant partner mo. Yan yung covenant, yan yung agreement mo. Yan yung babae na kung saan nakipagtipan ka dyan. Sabi niya, "And did not he make one? Yet had he the residue of the Spirit, and wherefore one, that he might seek a godly seed." Bakit daw ganun? Bakit isa lang dapat? Kasi ang goal ng Panginoon, makapag-produce ng godly seed. Mga children. Kaya sabi niya, "Take heed to your spirit, and let none deal treacherously against the wife of his youth." Ito nakakatawa na sabi niya, wag niyo lolokohin yung asawa niyo. Mag-iingat kayo, baka i-deal treacherously yung wife ninyo. O pwede natin i-expand o extend yung application. Vice versa, mga kapatid. Yung lalaki, tsaka babae. Diba? Huwag natin i-deal treacherously yung ating spouses. Huwag natin silang lokohin, maging faithful tayo sa kanila. I'll speak on this matter later on, mga kapatid, more. Okay? Pero ito, nakakonect ito doon sa wait lang, mga kapatid. Malolobat yung aking yung aking tablet. Pero anyway, mga kapatid, nakakatawa dito na makita natin na yung blessings ng marriage. Sabi niya, ano yung blessing ng marriage? Andun, nagkakaroon tayo ng companion. Sasamahan po tayo hanggang huli. Diba? Pangalawa, meron tayong pwede natin ma-experience yung intimacy through dun sa partner na yon, diba? And then thirdly, yung makapag-produce ng offspring. Binanggit ko to kanina dito yung makapag-produce ng godly seed. Kasi sinabi rin ng Panginoon sa Genesis 1:28. Ito part 2 ng marriage Ito yung blessing ng marriage. Hindi lang nagkakaroon ka ng companion, hindi lang na-experience mo yung sexual intimacy, pero ang layunin talaga nun is mag-procreate, makapag-produce ng offspring. Okay? Makita rin natin ito, napakaganda na yung design ng Panginoon for marriage is mag-procreate. Sabi nga dito, "And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply and replenish or inhabit the earth and subdue it." Okay? Ang idea, gamitin nyo and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. Baga, nandito yung nandito yung blessing ng Panginoon. Bigyan niya ng karapatan sila na mag-propagate, mag-multiply. Sabi niya rito, "And God bless them," yung lalaki at babae.
Yung pangako ng Panginoon, yung pagpapala niya ng procreation, yung wala sa lalaki at lalaki, wala doon sa babae at babae. Yung blessing niya is nandoon sa covenant marriage between a man and a woman, na nai-enjoy nila yung intimacy, na by God's grace, yung intimacy na yon, pagbubungahin ng Panginoon, bigyan sila ng offspring. Yun yung makikita natin. Ito yung design ng Panginoon for marriage. Ito yung blessing na meron doon sa marriage. Napaparami mo yung lahi mo. 'Di ba? Dumadami yung tao dito sa lupa. You are able na kumbaga ma-fulfill yung sa utos ng Panginoon na isubdue yung earth. Pero alam naman natin marami na masyadong tao ngayon 'di ba? Pero yun yan be fruitful, sabi ng Panginoon, be fruitful and multiply. Yun ang idea, 'di ba? Na maging masagana daw sila, magparami daw sila, 'di ba? Sabi nga rito yung paano daw silang dadami? Maging fruitful. Ano yun? As a result ng intimacy. Diba? Yun yung blessing ng Panginoon. Pero hindi lang to basta anak May binanggit siya doon kanina doon sa Malakay that he might seek a godly seed. Diba? Kumbaga, yung children, nandun yung idea na magkaroon tayo ng offspring, na kung saan mapapalaki natin na may takot sa Panginoon, 'di ba? Yung word dito na seek a godly seed, ano to kumbaga it could be yung yung pertaining dun sa Messiah, 'di ba? A seed of God, 'di ba? Pero nonetheless, kung titignan natin, expand natin yung yung mga anak, 'di ba? Ito yung gusto ng Panginoon, yung wife of covenant mo, yung asawa mo, makapag-produce kayo ng anak. Legitimate. Yan yung gusto ng Panginoon Kumbaga, dahil nag-asawa kayo, nagkaanak kayo ngayon, yan yung gusto ko, legitimate children. Kasi naikasal kayo, kumbaga sabi ng commentator, born in true and lawful wedlock. Sabi niyang ganun Kumbaga ito rin yung pagkakataon na a seed suitable the dignity of human nature made after the image of God. Ganun marriage, tapos sexual intimacy, and then makapag-produce ng offspring, legitimate. Ito yung design ng Panginoon for marriage Magkaroon tayo ng mga anak. Kaya dito, minsan, kapag tinuwis natin yung marriage na yan, diyan nagkakaroon ng mga problema Kaya ngayon minsan, pag tinuwis mo yan, halimbawa, sabihin natin, ayaw mo ng marriage, pero gusto mo lang ng sexual intimacy, wala kang commitment, ang mahirap, pag nagkaroon ka kapag-produce ka ng mga anak. Yung mga ganong experiences, anak sa pagkabinata, anak sa pagkadalaga, o minsan, anak doon sa panloloko. Minsan, kasal na, nakagkaroon ng affair, nakabuntis sa iba. Alam niyo yung niyan nangyayari? Nagkakaroon ng mga illegitimate children. Yan yung problema. Ano to? Reflection to mga kapatid ng kumbaga, ba't nagkakaganon? Kasi bunga yan ng kasalanan ng tao Yung corruption ng sin yan Yan yung nagpe-prevail sa time natin. Ganyan yung mga tao. Hindi nila iniisip, wala silang pakialam dun sa covenant marriage design ng Panginoon. Ginagawa nila kung anong gusto nila. Nakakonect ito doon sa binanggit ko kanina na, pero this is in a bad way, di ba? Yung mga partners, kapag nagkaroon ka ng multiple partners outside doon sa marriage covenant mo, yan yung pwede mangyari. Magkakaroon ka ng illegitimate children. Ano to? Problematic, reality mga kapatid. May mga nabasa nga ako mga kapatid na sabi, yung mga illegitimate children, sabi dun sa isang article, illegitimate children often face significant legal, economic, and social disadvantages, including reduced inheritance rights. Naintindihan niyo yun? Ano yung mga disadvantages niyan? Sabi nga meron din sila daw potential stigma and high risk of financial instability. Sabi niya, tignan natin to isa-isa Ano yung mga na-experience daw ng mga illegitimate children or mga disadvantages nila? Sabi daw nila doon is doon sa legal inheritance restriction. Kasi bakit? Usually, yung mga anak sa labas, kung ang mamanahin nila ay one whole part, usually daw ang mamanahin ng illegitimate children ay kalahati lang ng mga legitimate children. Ang hirap nun, di ba? Imagine hindi mo makuha fully yung inheritance na yun kasi nga anak ka naman sa labas. Di ba? Sa legal, yun ang haharapin mo. Kung nasa ganun ka situation, ang hirap. Di ba?
Ito, ano to, bunga to ng mga kasalanan eh, di ba? Lalo na kapag nagkaroon ng anak sa iba. Ito yung, tapos na ikasal naman sa iba. Ito yung mangyayari. Meron din sila mga hinaharap na mga, ito yung mga, ano to, disadvantages eh. Meron sila mga economic and social deprivation. Sabi doon, na yung mga anak daw na ipinanganak outside marriage are more likely to experience lower income, overcrowding, and a greater need for social services. Ano to? Nakakonect sa mga studies. Usually, yung mga tao na mga illegitimate children, usually daw, marami daw sa kanila, hindi yung mga ganda na yung nararating nila sa buhay. Marahil may, sinasabi dito is may effect daw yan doon sa, dahil nga illegitimate children sila. Aside doon is meron yung tinatawag na social stigma. Alam yung social stigma? Siyempre, imagine napakasakit naman na, ay, anak ka sa labas, sasabihin ganun sa'yo, di ba? Kasi pinanganak ka nga naman dahil doon sa pagkakasalan ng magulang mo, 'di ba? Nung nanay mo o ng tatay mo, 'di ba? 'Yun ang haharapin mo. Imagine darating yung bata na yung bata na yung magsasuffer dahil doon sa mali nung kasalanan ng magulang sa ganong situation. 'Di ba? Mapapahiya siya, 'di ba? Magkakaroon siya ng identity issues. Hindi niya alam kung saan sa lugar. Ang dami niyang pakikitunguhan, depende pa kung kinuha siya ng tatay niya. Yung nanay, yung asawa ng tatay niya, iba rin yung pagkatao, iba rin yung ugali. Imagine yung mga na-experience nila. Andun yung emotional impact nila. Minsan hindi nila alam paano sila mag-a-adjust. Paano ko to pakikitunguhan, hindi ko naman to tunay na nanay. Anak lang ako sa labas. Ito yung tunay na asawa ng tatay ko. Or pwede rin baliktad. Diba? Napakahirap eh. May mga nabasa pa ako, yung mga family instability daw. Sabi dun sa nabasa ko, children born to unmarried parents, particularly in cohabiting unions, usually mga live-ins, are more likely to experience the dissolution of their parents' relationship. Usually kapag yung mga anak daw na ipanganak ng mga live-ins, usually daw, nakaka-experience sila na yung mga magulang na yun, naghihiwalay lang din daw yung mga yun eh. More than daw, mas nakaka-experience daw sila niyan, yung mga unmarried parents, compare doon sa mga married parents. Minsan daw yung lower educational attainment. Imagine may mga ganitong research. Sabi dun sa nabasa ko, research has shown that children born to unmarried mothers are less likely to complete high school. Grabe naman yung research na to. Usually daw yung mga unmarried mothers, hindi daw nakaka-complete ng high school yung mga anak. Siguro ito yung majority, marami, 'di ba? Pero hindi naman lahat, 'di ba? Pero madami sa kanila. Ganito yung experience ng mga anak sa labas. Limited paternal rights. Ito yung mahirap din, no? The legal recognition of the father-child relationship may require extra steps. 'Di ba? Parang ganito yung naalala ko nangyari kay Pacquiao, no? Hindi niya inacknowledge yung anak niya nung una eh. Lately na lang niya inacknowledge eh. Hindi ko alam, siguro dahil kay Jinky or whatever, bahala sila doon. Pero nonetheless, this is something na ma-experience nung kumbaga pwedeng ma-experience nung illegitimate children. Diba? Kaya ang hirap kung magkakaroon tayo ng anak outside doon sa marriage, tapos bunga pa siya ng kasalanan. Katakot-takot na consequences yung harapin natin. Napaka-problematic. I'm not saying mga kapatid na wala yung redemption or wala ng pag-asa yan. Okay? What I'm saying is yung napakahirap yung situation na yon. Pero alam natin, we can always hope sa Panginoon na in all our situations, in all our struggles, sa lahat ng problema natin, there is always hope sa Panginoon. Kaya niya tayong i-deliver sa ganong situations eh. Yung mga illegitimate children, pwede natin silang bigyan ng hope. Bakit? May hope sa gospel eh. Yung mga unmarried mothers, unmarried fathers, pwede natin silang bigyan ng hope. There is hope doon sa Panginoon. There is a Savior na kahit yung anak natin walang magulang, ang Diyos yung magulang nila. 'Di ba? Kung tayo iniwan ng mga iniisip natin na akala natin makakasama na natin habang buhay, yun pala, hindi pala. Still, meron nagmamahal sa atin na magulang, ang Diyos. Pwede natin silang i-direct doon. 'Di ba? Kaya napakahirap dito mga kapatid, yung ganitong situation. Pero ito yung 3 points ko mga kapatid ngayong gabi. Pero ibibigay ko next time yung to reflect the marriage of Christ and the church.
I'll stop dito kasi nakakatuwa lang dito makita mga kapatid na doon sa beginning, yung unang marriage ng tao, ano pala ito, nagpo-point doon sa marriage ng Panginoong Kristo. Okay? Kasi doon sa pinakahuli, nandun din yung marriage. Nakakatawa nga kasi yung beginning ng Genesis, yung salita ng Diyos, pinakita sa atin yung marriage. Tapos in between, nandun yung maraming marriages na nangyari. And then sa ending, nandun din yung marriage, which is the marriage supper of the Lamb. Diba? Sabi dun sa Revelation 19 verse 7, let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. And He saith unto me, right, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And He saith unto me, these are the true sayings of God. Diba? Let's talk itong part na to next time mga kapatid. Pero tonight, let me encourage lahat ng couples. This is a lesson sa atin mga kapatid. God witness our marriage. Diba? Nakita niya yung siya yung nakatanaw doon mga kapatid sa pakikipag isang dibdib natin doon sa ating mga asawa. Kaya mga lalaki, love, cherish, enjoy, serve the wife of your youth. Diba? Your equal. She is your companion. Doon sa role, nandun yung authority or headship ng lalaki. Pero doon sa ating pagiging anak ng Diyos, pagiging tao, we are equal doon sa ating wives. She is your companion na kung saan ikaw ay nakipagtipan, kung ikaw ay nangako na sabi mo, I will take you as my lawfully wedded wife, sabi mong ganon. To have and to hold, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness, in health, to love and cherish, till death do us part. Sa kanya mo sinabi yun eh. Sana maalala natin mga kapatid, bakit mahalaga na by God's grace mga kapatid, maalala natin ito lagi. Vice versa to dun sa mga wives yung mga asawa niyong lalaki, yan yung lalaki na mahalin ninyo, i-enjoy nyo, sa kanya kayo magpasakop, siya yung asawa nyo nung kabataan, di ba? You're equal, he is your companion, na kung saan ikaw ay nangako din na siya'y kukunin mo bilang iyong asawang lalaki, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and health, to love and cherish till death do us part. Nangako tayo sa isa't isa mga kapatid, sa mga asawa natin. Kasamahan natin sila hanggang huli. Hanggang huling hininga natin mga kapatid, na tayo ay sabihin niyo dyan, kung may mga kasama niyo mga asawa, sabihin niyo, you're stuck with me. Di ba? Parang I'm not saying it in a negative way, okay? Pero nonetheless, it's true. You're stuck with me, di ba? Magkadikit tayo, magkasama tayo, di ba? Kaya, more and more, alalahanin natin yung marriage covenant natin sa kanila, yung araw na ikinasal tayo, yung araw na nakasuot tayo ng barong, di ba? Di ko alam kung naka-Amerikana yung iba sa inyo mga kapatid, or whatever yung suot. Ang mahalaga ikaw tsaka yung asawa mo, di ba? Nung araw na yon, di ba? Nakita natin sila. Ito yung babae na inaasam natin, ito yung lalaki na pinapangarap ko, pinagpipray ko, ito yung bigay ng Diyos sa akin, di ba? Yun eh. Alalahanin natin yung araw na yon. Sa lahat ng married yan naman, kung anong mabuti if we do that, mga kapatid, may somehow sa pag-aalaala natin, nare-renew natin yung ating marriage vows, di ba? Ano nga ba yung pinangako ko sa kanya noon? Ginagawa ko ba yun, di ba? By God's grace. Di ba? Tsaka let's remember mga kapatid, yung mga kapatiran na may spouses dito, God is our witness. Let us keep our vows. Let us be glued together ng ating mga asawa. Sabahan natin sila hanggang ending, maging faithful tayo sa kanila. Diba? I-avoid natin yung mga temptations. Literal man yan, or in whatever way, sa loob nun, or even mental temptations. Diba? Iwasan natin yan. Diba? Lalo na kung yung mga asawa ninyo ay nanay o tatay ng inyong mga anak. Diba? Let's stay together in love, mga kapatid. Okay? Sa mga dito, mga single, marrying age, men and women, di ba? Pursue nyo yung marriage. This is something na
A covenant desirable. Okay. Ito ay a situation na desirable. Okay. There's nothing wrong na hangarin mong mag-asawa. There's nothing wrong na mag-asawa. There's nothing wrong na manligaw. Okay. This is something God-honoring. Okay. Yung mga lalaki, mag-pray kayo dun sa babae. Pag-pray niyo yung babae, hanapin niyo yung babae na may takot sa Diyos, yung nagmamahal sa Panginoon, na iniisip niyo na aalagaan kayo, mamahalin kayo. Someone na mahal din yung church. Kami. Okay? Huwag naman kayo mag-asawa nung di namin kilala. Okay? Dapat mahal din kami. Kilala rin kami. 'Di ba? Maghanap kayo ng counsel dun sa mga lalaki. Yung mga lalaki ha, maghanap kayo ng counsel sa mga lalaki na mas patanda sa iyo. Pag okay na, di make a move and get married, 'di ba? Pero ang kausap ko dito yung mga young men na yung professional men, yung mga nagtatrabaho who are able to provide, okay? Nasa stage na ng marrying, okay? Kasi kapag yung tao di naman nagtatrabaho, wag mo nang isipin yung pag-aasawa. Okay? Wala ka pa sa level na 'yan. Mahirap naman kung wala kang trabaho, 'di ba? Tapos di ka naman naghahanap buhay tapos mag-aasawa ka pa. Mahirap naman 'yon, 'di ba? Mga babae, pag ganun yung naligaw sa inyo, wag yung sagutin ha. Young women, 'di ba? Mag-pray din kayo ng lalaki para sa inyo. Humingi kayo sa Panginoon na mahal ang Panginoon, may takot sa Panginoon, someone na pwedeng mag-lead sa inyo, someone na magiging provider sa inyo, someone na mamahalin kayo, someone na mahal din yung iglesia, and then mag-intay ka. Okay? God will answer in His time. Yung mga young people namin ngayon, yung mga young children, yung mga teens namin, kung napapanood nyo to, ako, as your pastor, yung si Sister April, sana somehow by God's grace ma-exemplify namin yung marriage din, no? What it should be, di ba? Kasama din yung mga parents nyo, okay? Na yung mga parents dito, mga kapatid, sana yung marriage nyo maging example din doon sa mga anak ninyo, mga tao na nakapaligid sa atin. Though imperfect, mga kapatid, may be an example sa kanila to follow. Okay, let's bow our heads and pray. Lord, we thank you sa gabing ito. We pray for blessing. Maiti mo ito sa aming puso't isipan and makita namin yung gravity ng aming marriage covenant sa aming mga spouses and gayon din to realize na kayo yung aming great witness nung araw na yun, Panginoon. Kaya may we love our partners, our spouses, our children. May we direct them doon sa design nyo for marriage. And above all, makita namin na yung aming marriage covenant with our spouses pictures yung marriage ng Panginoong Kristo sa kanyang iglesia, Panginoon. That all in all, He is our ultimate example ng aming marriage. How should the husband act? At the same time, the church exemplifies how should the wife act, Panginoon. Kaya kahabagan niyo po kami and may we learn from your word and may apply it sa aming mga buhay, Panginoon. Forgive our sins, Lord, our shortcomings, and I'm praying na kayo po naway naitaas namin tonight. Kung may mga wala pa pong kaligtasan, may you show them ang salita ninyo, guide them sa inyong word, and show them Christ who is our Savior, Panginoon, na namatay dun sa krus ng Kalbaryo upang sa mamamagitan nun ay magkaroon ng katubusan ng mga makasalanan. May they believe on it, may believe in Him, dun sa kanyang finished work dun sa cross. May they commit themselves and submit themselves dun sa inyong ginawa dun sa cross, Panginoon. And humbly believe sa inyong pangalan, O God. And thank you po. And we pray na inyong banal na spirito ang mag-work sa kanila mightily. In Christ we pray. Amen. Yun lang po, mga kapatid.